Magandang gabi mga kababayan. Ngayong gabi bubuksan natin ang isang kahon ng Pandora na puno ng korupsyon, kapabayaan at mga substandard na materyales na nagpapahamak sa buhay ng mga Pilipino. Mula sa sobrang mahal na solar lamp post sa kalsada hanggang sa mga bakal na gawan sa mga itinakwil na pugon mula China. Handa ka na bang malaman ng katotohanan? Ako si #WalkWithLan at ito ang puso ng usapin. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo mapalampas ang mga sumusunod nating expose. Kung ikaw ay nagdodrive sa mga national highways, mapapansin mo ang mga bagong solar lamp post. Mukhang maganda, mukhang moderno, pero ang presyo parang ginto. Ayon sa detailed unit price analysis, isang solar lamp post ay nagkakahalaga ng 157,956 pesos. Pero sabi ni Mayor Benji Magalong, ang tunay na halaga nito ay 46,000 pesos lang. Mga kaibigan, saan napunta ang 100,000 na sobra sa bulsa ng sino? Tignan natin ang math. Kung ako ay bibili ng consumer grade solar lamp sa hardware, magkano lang? 1,500 hanggang 3,500. Kahit yung mga high-end na modelo, hindi aabot ng 46,000 pesos. At yung 10 metro na poste, sabi ng DUPA, 48,960. Pero sa hardware, isang gauge, 40 steel pipe na 30 feet ay 4,200 pesos lang. Kahit doblehin mo pa, 16,800 pesos lang. Nasaan ang komisyon on audit o baka naman natutulog sa pansitan? Grabe. Mga kaibigan, ayon kay Mayor Magalong, ang mga presyong ito ay hindi makatwiran ang publikong nagbabayad nito. Pero sino ang tunay na nakikinabang? At alam nyo ba mga kababayan, si Mayor Magalong na tumutulong na ilantad ang mga ganitong issue ay ginagawa na ngayong diversionary target ng Malacanang. Kaya naman ipagdasal natin siya dahil sa panahon ng katotohanan, ang mga nagsasabi nito ang unang hinuhuli. Kung galit ka na sa ganitong klaseng pang-aabuso, i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan mo at mag-subscribe para sa mas maraming ganitong ulat. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang trahedya, ang pagbagsak ng Kabagan Bridge sa Isabela noong Pebrero 2025. Isang buwan na ang nakalibas, pero ano ang sagot ng DPWH nang tanungin ni Senator Alan Peter Cayetano kung may inspection report na? Kung may inspection report na, Senador, kakarating lang po ng team namin sa site. Ano to mga kaibigan? Parang naglalaro ng habulan. Nang tanungin ni Cayetano kung substandard ba ang bakal na ginamit, ano ang sagot ng DPWH? Isang lecture tungkol sa tensile strength, elasticity at metallurgy. Parang nag-audition sa isang science convention. Pero ang totoo, wala silang sapat na sample para i-test. Compare mo yan sa Bangkok, Thailand, nang bumagsak ang isang 30-story building noong March 28, 2025. 4 na araw lang, may initial findings na. Substandard steel daw at maraming violations. Bakit ang Pilipinas parang laging nahuhuli? At bakit ang daming imported steel mula China? Alam nyo ba mga kababayan, ng lokal na industriya ng bakal natin ay nahihirapan dahil sa sobrang dami ng imported na materyales. Pero hindi lang yon, may mas malalim pang issue. Isang kaibigan ang nagsabi sa akin, mag-research ka tungkol sa induction furnaces at mga kaibigan, ang nalaman ko, nakakakilabot. Noong 2017, ipinagbawal ng China ang paggamit ng induction furnaces dahil sa environmental concerns, safety issues at dahil gumagawa ito ng mababang kalidad na bakal. Ang induction furnaces, hindi nito maayos na natutunaw ang mga impurities sa scrap metal, kaya ang resulta, mahinang bakal. So saan napunta ang mga itinakwil na kagamitang ito?
dito sa Pilipinas at Indonesia. Oo mga kababayan, ang mga pugon na yon ay nasa ating backyard. Gumagawa ng mga rebar na ginagamit sa mga bahay, gusali at tulay natin. Paano nga ba nakalusot ang mga ito sa Bureau of Customs, DENR at DTI? May nagpapalusot ba? At ang masaklap, dahil substandard ang bakal, substandard din ang mga gusali natin. Kapag may lindol o bagyo, sino ang magdurusa? Kami, ang mga ordinaryong Pilipino. Pero bakit nga ba hinintay natin na magbaksak ang gusali bago natin malaman ng katotohanan? Hindi ba't dapat maaga pa lang may kalidad na materyales natin? Ayon sa isang eksperto, ang regional steel industry ay alam na kung saan napunta ang mga obsolete na pugon, pero sa Pilipinas parang walang gustong magsalita. Kailangan natin ng mas mahigpit na regulasyon at transparency. At ang tanong ko, kung alam ng regional watchdogs ang problema, bakit ang gobyerno natin parang bulag, pipi at pingi? O baka naman may mga interes na prinoprotektahan? Mga kababayan, oras na para magising tayo. Kung gusto mong malaman ang mga susunod na bahagi ng kwentong ito, mag-subscribe na. I-share mo rin ito sa mga kaibigan mo para mas marami ang magising sa katotohanan. Sa likod ng mga overpriced na lamppost at substandard na bakal, may mas malaking issue ang kawalan ng accountability. Sa tuwing may trahedya, parang laging walang kasalanan. Sa tuwing may anomalya, parang laging walang nakakaalam. Pero sino ang nagbabayad? Kami, ang mga Pilipino na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis at umaasang ligtas ang mga tulay at gusali natin. At alam nyo mga kababayan, hindi ito bago. Kahit noong panahon ng aking kahit noong mga panahon yung nakaraan na magiging laging sinasabi ng mga matatanda noon ang katotohanan ng makapangyarihang sandata laban sa korupsyon. Kaya naman bilang parangal sa mga nakakatanda sa atin, patuloy nating ilalantad itong mga sitwasyon na ganito. Ang mga salita natin ang nagpapanatili sa alaala ng ating mga mahal sa buhay. Kaya naman mga kababayan, huwag tayong tumigil sa pagsasalaysay ng katotohanan. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para sa susunod na henerasyon. Pero paano natin masisigurong ligtas ang ating mga tahanan at infrastruktura? Una, kailangan natin maging maingat sa mga materyales na ginagamit. Pangalawa, kailangan natin magtulungan para itulak ang transparency at accountability sa gobyerno. At pangatlo, suportahan natin ang mga katulad ni Mayor Magalong na hindi natatakot magsalita ng totoo. Mga kababayan, ang laban na ito ay hindi lamang para kay Mayor Magalong o kay Senator Cayetano o kahit para sa akin o kahit kanino, o ito ay para sa atin, para sa bawat Pilipinong nangangarap ng ligtas na tahanan, maayos na kalsada at tapat na pamahalaan. Kaya naman, huwag tayong magsawang magtanong, mag-imbestiga at magmalasakit. Kung naiimpormahan ka sa episode na ito, i-like at i-share at mag-subscribe sa ating channel, #WalkWithLan. I-hit mo na rin ang notification bell para hindi mo mapalampas ang susunod nating mga ulat. At sa mga nais na magambag na impormasyon tungkol sa mga ganitong issue, mag-message lang dito sa ating channel. Ako si #WalkWithLan at ito ang puso ng usapin. Hanggang sa muli mga kababayan, panatilihin nating buhay ang katotohanan. Magandang gabi, bayan.